Okay, magandang hapon po sa ating lahat at dito sa vlog na ito ay ipaparamdam ko sa inyo gaano kamahal ng taong bayan itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kaarawan. Okay? It is the 81st birthday of former President Rodrigo Roa Duterte o yung ating Tatay Digong. Okay? So yun po ang ating vlog patungkol ngayon at sana ma-enjoy ninyo itong mga ipapakita kong mga videos at mga pictures sa inyong lahat. Okay? Una nating ipapakita itong speech ni Vice President Inday Sara Duterte, okay, patungkol sa kanyang tatay. At ipapakita ko rin ang nangyari na picture sa Japan ng mga supporters ng Tatay Digong sa Japan, okay, mamaya. At heto, may picture akong ipapakita sa inyo, at itong si Attorney Rowena Guanzon at si Vice President Inday Sara Duterte, sa wakas nagkita na silang dalawa. Ang saya-saya, nagkita na yung dalawa, at ipapakita rin natin yung highlights sa nangyari sa Davao. Nagtipon-tipon po ang mga bigating mga supporters ni Tatay Digong, no? At papakinggan po natin isa-isa ang kanilang mga sinasabi. Okay? Palakpakan! Happy birthday, Tatay Digong! Yan. Happy birthday to our beloved Tatay Digong. Okay? So, heto. Unahin muna natin itong speech ni Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag mayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate the birthday of my father, our former President Rodrigo Roa Duterte. To all the parallel support groups, volunteers, and the millions of Filipinos here and abroad who organized celebrations to honor him, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at katapatan. Actually sa totoo lang, he is the only president, si Tatay Digong, na most celebrated person o presidente ng Pilipinas. Siya lamang po ang tanging presidente na nakakuha ng ganitong appreciation ng taong bayan. Imantakin mo, halos buong mundo nagse-celebrate every time mag-birthday si Tatay Digong. Yung mga kalaban ni Tatay Digong, hindi ba kayo mahihiya dyan? Kontra kayong ng kontra sa mga Duterte, tapos buong Pilipino sa buong mundo nagse-celebrate sa birthday ni Tatay Digong. Your loyalty to him is a testament to a leadership that truly prioritized the safety and dignity of every Filipino family. But as we celebrate, we also stand firm. The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. We must remain vigilant against the weaponization of the law and the unconstitutional intrusion of foreign bodies that seek to bypass our own courts. Our justice system must remain independent, serving only the mandate of the Filipino people and never the interests of foreign powers. To the Filipino people, thank you for being our strength. Through the storms and challenges, your resilience remains our inspiration. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan. So, ako po dito po sa Donmar TV, in behalf of the Donmar TV, nagpapasalamat rin ako sa mga lahat na mga DDS, mga supporters, at sa mga naniniwala kay Tatay Digong hanggang ngayon.
Okay? Na walang sawa ang inyong suporta, walang sawa ang inyong paniniwala sa advokasya ng ating mahal na Pangulong Tatay Digong. Okay? Hanggang maraming salamat sa inyo. Palakpakan sa ating lahat. No? At hindi dyan magtatapos ang ating suporta. Susuporta tayo hanggat makalabas itong si Tatay Digong sa ICC. Okay? So, ayan. Ito rin ang nakakatuwa doon sa Japan. Ito. Ayan. Happy birthday Tatay Digong. Japan OFWs. Nakita doon na they are celebrating the birthday of Tatay Digong. Ayan. Kuha ito ng isang mga netizen natin doon. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Sobrang dami nila, oh. Happy 81st birthday, Tatay Digong. Ayan. Ang dami nila niyan, ha. Nagpaparade yan sila. Oh. So, sa ating mga kababayan, mga Filipino community, sa Japan, maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo kay Tatay Digong. Ayan, ha. Ito pa, may ipapakita ko sa inyo. Ito po, sa wakas, itong si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Attorney Rowena Guanzon, nagkita na in person sa wakas. Ayan. Binalita ito ng SMNI News Online. Babasahin natin ito. Ayan. Nagkita sina Vice President Sara Duterte at Attorney Rowena Guanzon sa Parada Davaoenyo sa Davao City bilang bahagi ng ika-89th araw ng Davao ngayong Marso 28, which is birthday rin na Tatay Digong. Ayan, no? Yung picture nilang dalawa. Ayan. Maraming natutuwa dito sa pagkikita ng dalawa kasi this symbolizes a strong woman. Okay? Itong dalawang nagkatabing mga strong woman. 'Di ba? Bagay na bagay ang kanilang pagtandem diyan, no? Kasi ito yung example ng mga babae na hindi talaga nagpapaapi. Okay? Mga strong woman po itong dalawa. Ayan, palakpakan. Attorney Rowena Guanzon and Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. So ngayon ay pakikinggan natin isa-isa itong mga nangyari doon sa Davao. Okay? Kung saan makikita nyo dito yung mga big time nating mga bisita at mga big time na supporters ni Tatay Digong ay nakiisa doon. Isa na itong si Attorney Rowena Guanzon at anong tawag doon? Nag-speech doon isa-isa. Okay? Ito, panoorin po natin. Yan. City as progressive as it is. Yes, this time we have Davao City. Forward natin. We are President of the Philippines. So Unahin na natin itong si Attorney Rowena Guanzon ang kanyang speech. Okay? we empower people. Let's take a break. magete man ko nag-high school nga sa atong mga congressman, labi na kay Omar, kay Harold, kag kay Lian ni Biste, kag ari akong amigo nga si Kiko Barsaga. Mamaya ipapakita rin natin. Nandyan rin si Congressman Liviste, ha, nakasuporta kay Tatay Digong. Tanang Lahat na siguro mga idolo ng mga DDS nandyan lahat ngayon. naman ay kung sa mga taga-Davao, awa pa kailan ako. This is not the first. Kailan mo na ako? Bakit kailan? Bisaya man ko. Pero ilong gagit ako. Pero kay sa Dumaguete man ko nag-high school nga ang ako mga pariente nagan kay Purenteng Bisaya. That's why si Juan ako ko. Nagan mga Guanson si Cebu. The first time I met Rodrigo Duterte was a historical event.
We campaigned for President Cory Aquino against Marcos and his warlords. Your Lola Soling was then our leader here in Davao. Hindi ka pa natao. So, ang officer in charge diri as Vice Mayor si Rodrigo Duterte. Ako ang officer in charge, Mayor sa Cadiz City, Negros Occidental. I was 27 years old. But like Rodrigo Duterte, I was used to gangsters and private armies and ang mga komunista tagan kayo sa Negros sa una kay Sugar Mami. Ako may nag-Vice President for the Visayas dito sa City, League of Cities, kaya wa may musugot, kaya handlok man sila tanan mo atong Mindanao. Takot raw sila lahat pumunta sa Mindanao. Sa mga hindi nakaintindi ng Bisaya, i-interpret ko na lang. So ako ilang gipili, I was 27 years old, gipaanto ko nila diri, kay Digong. That's the first time I met this man that everybody was talking about. And I said, I want to meet this Rodrigo Duterte, so I will go. Kapag bulletproof vest ka mayor, magganyan ka. Hindi mo mag-bulletproof vest, andun si Digong. Kailangan ko bang bulletproof vest nga na siya dito? So I came here, that's the first time I met him with Johnny Basco. I remember this meeting clearly because we were building a new nation. We were building a new democracy. We toppled warlords in Mindanao and in the Visayas, our very own Armin Gustino. But here was Rodrigo Duterte, a lawyer, a former fiscal, and son of Jia Soling, who stood against the Marcoses here and all their warlords. So I came to meet him. May 17 anyos lang ko, niyan siya, mayor. Kadungog ko nga, kanang ilong pusil, mo na yung pinakamahal ng pusil sa kalimutan. He did not ask me any question. He just asked me about the gun I was carrying. So I said, this man is after my own heart. Because instead of talking about politics, he asked me to see my gun. At that time, I was carrying, yes, the most expensive handgun in the world. It was called an HK-P7. At that time, very hard to get that. Yun lang ang hiningi niya sa akin. Nung makita niya lang yung baril na yan na sinasabi, yan daw ang pinakamahal na pusil sa bilog ng kalibutan. And that's when I said, hindi niya tao ni this man is going to be a very strong leader of the nation someday. And wala din ko nagsala. I looked at his career. We met again. We met again on paper in the Commission on Elections, Vice President. Rodrigo Duterte, Mayor of Davao, was substituting for Dino. The problem with the certificate of candidacy was Dino signed the candidacy for Mayor of Pasay, not President of the Philippines. Therefore, there was a technicality, and somebody objected. The case was raffled to me. Prior to that, the case of Grace Poe was raffled also to me, and I disqualified Grace Poe on the ground that as a foundling, she was not natural born, therefore could not run for President of the Philippines. And here comes Rodrigo Duterte, to substitute siyang Dino. Kung saan man si Dino ay nagperma-perma naman itong certificate of candidacy nga, Mayor sa Pasay may gibutang dito. God bless his soul. Diba? The case again was raffled to me. So again, Rodrigo Duterte and I met on paper. Kinukwento ngayon ni Attorney Rowena Guanzon paano sila first na nagkita ni Tatay Digong. Now remember, I was appointed Commissioner of COMELEC and was chair of that division. I was appointed on recommendation of Liberal Party members. I was not
In PC, I had no party. I was before that Commissioner of Goa, professor in the UP College of Law, practicing lawyer, and former consultant, chief of staff of Miriam Santiago. I called my division commissioners to a meeting and said, first I called my father, who was a judge, and summa cum laude at Siliman, that's why I speak Cebuano. I said, I have a problem. Duterte's candidacy is for mayor. He said, what happened? It's like this, like this, like that. Where did he find it? I said, yes, he found it in Comelec. Is it not that when you run for mayor, you find it in Pasay City? I said, yes, but he found it in Manila. He said, therefore, the intent of that thing was to run for president, not for mayor of Pasay. As usual, my father, Judge Sixto Rojas Guanzon, summa cum laude of Silvan University, was correct. So I called a meeting and I said, our job in the Commission on Elections is to ensure that the will of the people will be respected. No politician called me after that. I said it is our job to ensure that the election laws are applied fairly and justly, and that therefore the people must be given their right to choose the president of this land. And all of you lawyers will know that I needed an argument to support that decision. And the argument that I used is, of course, in Latin, lacuna legis. There is a gap in the law. There is a gap in the law and therefore needed interpretation. And when you interpret a gap in the law, you must interpret it in favor of the people. In favor of the people. Not against the people. So when I called my commissioners and said, this is my decision, how will you vote? And they said, ma'am, we vote with you. You vote with me regardless of the consequences. Remember, President Aquino was seated in Malacanang. There were candidates of the Liberal Party, and I said, I know that man. I know that Rodrigo Duterte we have met. I trust, I have faith in the people. I have faith in the Filipino people that they will choose the right leader. And that, my friends, is the reason why I'm here. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon niya dilawan mo na? Dilawan mo na! Bakit raw si Attorney Rowena Guanzon na siya ay isang dilawan raw? Yung tao mo rin ako, sige, sabag-sabag na ako. Kung saan, dilawan mo na, anong katulduan mo kang Bipisara ka ron? Ayaw na yun si Bipisara, ayaw na lang nagdiskutan kay karon ang ginahandang mo daog yun si Sara for president! Sabi ni Attorney Rowena Guanzon na bakit sinabihan daw siya ng mga tao na bakit ka lumapit kay BP Sara ngayon na dilawan ka man. Siya hindi. Kailangan manalo ngayon si BP Sara. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo ka-akin. Wala kami ka-akin sa inyo. Upot na lang kita diritanan kay Sara para sa atong puso. Kahit kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Kasi very passionate itong si Attorney Rowena Guanzon sa korupsyon na Pilipinas na ayaw talaga niya. At alam niya na si BP Sara lang talaga maka-solve nan. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Mag-member na nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro kapag nanakaw.
Batas Reforma, zero corruption, zero tolerance. That is why this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. At sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Yaran, Ayan, nagkita na yung dalawa ha, in person, tapos dineklara na ni Attorney Rowena Guanzon na he will commit to support VP Sara until na mapresidente siya. sa Visayas, wala na makamutanan na ang Negros Occidental, wala yun ang Marcos ever since because i-bankrupt niya na niya during martial law. My family, he confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, monopolize ang sugar trading. So we had to stop planting. Our people starved because we had to stop planting. Why would we plant if we're going to lose money? Now Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar. That's why our sugar prices from Negros Occidental are down. Down by more than 600 pesos per kilogram. You know what that means? That means hundreds, thousands of workers will be out of jobs in the next 2 years if this continues. Smuggling of sugar, smuggling of fuel, smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems, but in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang Tama. gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, hindi pangawat na sa tanamwaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Because I see only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na tayong mamanayin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte, and to wish him a happy birthday despite his circumstances, and to show my support for Vice President Sara Duterte for 2028. Daghang salamat. Ayan. Sa inyong tanan. Palakpakan! much, Attorney Bongbong. And now, ladies and gentlemen, let us hear another word from one of our guests joining us this morning. To say a few words, let us welcome from the Duterte Youth Party List, Mr. Ronald Cardema. Forward natin ha, forward natin. Ito, punta tayo dito kay Attorney Topacio naman kasi mabibigat yung mga binibitawan ring salita ni Attorney Topacio. Like to, for another short message, we'd like to request Attorney Ferdinand Topacio to please come in front and share a few messages for the Davaoans. Bayang Buntag, Davao! Bakit naman nung tinawag ako, ang tawag nyo sa message ko, short message? Parang may gusto yata kayong sabihin. Anyway, alam niyo po, I'm happy to be here. Nagkakasiyahan po tayo sa kaarawan ni Tatay Digong. Samahan niyo ko sa isang birthday greetings. Happy birthday! Happy birthday! Tatay Digong! Happy Balakas! Happy birthday! Tatay Digong! Ngunit sa gitna po ng ating kasiyahan ay naglulugod
nagluluksa po tayo, kaya kung makikita niyo po, may mga tao dito na nakasuot ng iba. Nagluluksa tayo sapagkat kinidnap, kinulong ang ating mahal na Tatay Digong. Anong kasalanan niya? Inubos niya ang mga adik sa Pilipinas. Binaba niya ang kriminalidad. Nilabanan niya ang korupsyon. Siya ang nakakulong. Yung mga tumanggap ng mali-maleta, yung mga nagpayaman, sila ngayon ang namamayagpag. Kaya't magluksa rin po tayo hindi lamang para kay Tatay Digong, ngunit para sa ating bayang inaapi. Bakit? Dahil ang rule of law po ay naghihingalo na. Yung Blue Ribbon Committee na dapat siyang nag-iimbestiga ng anomalya, nung palapit na sa pintuan ng Malacanang ang investigasyon, pinalitan si Marcoleta, nilagay ang isang senador na walang bayad. Ayaw imbestigahan, puro cover up. Siya na ang nagiging defense lawyer. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang! Ipinilit! Binraso! Kitang-kita! Tutang-tuta, puppet na puppet nila. Ang ating mga mambabatas na dapat sila ang nagsasabi ng tinig ng ating mga taubayan, the House of the People daw. Siyempre, hindi kasama si Congressman Ungab doon sa mga ungas. Ito Ungab, yung marami doon ungas. Anong ginagawa? Sa gitna ng krisis, anong ginatupag? Impeachment! Hindi lang impeachment, yung rule of law, pinabaluktok. Katulad yan, si Luistro, si De Lima, ang papangit ng sinasabi. Ng sinasabi. Magaganda naman sila, di ba? Lalo na si De Lima, kaya nga, daming naloko sa kanyang lalaki. Puro pagbaluktot ng batas. Hindi naman, wala naman sa saligang batas ginagawa. Anong gusto nila? Para siraan ang ating pangalawang Pangulo. Yang sisidad niya, tabingi! Ang katuwiran! Ang katuwiran! Hindi pa tapos eh. Kaya tayo po, huwag tayong matatakot, mga kasama. Solid tayo dito sa Davao at I assure you, kita niyo yung mga nandito, Congressman Leviste, Batangas, Cavite, ang pugad ng revolusyon, Kiko Barsaga, nandito ang Duterte Youth Party List, Harong, Respicio, Ilocano, nandito si Atty. Vic Rodriguez, nabismaya rin sa corruption sa Marcos administration, humiwalay na, tumiwalag na sa kanila. Tayo po ay solid at alam niyo po, sana lang, ito lang ang pagtatapos ko. Sana, alam niyo iba po sa ating mga kababayan, kaya hindi lang gugulo. Sila po ay may pinaghahawakan sila na sa 2028 ay magkakaroon na naman ng tunay na pagbabago. Pag tinanggal nila yan, pag dinisqualify nila ang pangalawang Pangulo para tumakbo ang Pangulo, maghahalong balat sa tinalupan kasi wala na tayong asahan. Yan, inciting to sedition na naman ang kaso ko dyan. Nadagdag. At bilang panghuli po, mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizon Tiberos na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan, nagkukunwari, Duterte daw sila. Tignan yung history nila. Ano sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Pero, yun lamang po, magpakatatag tayo. Huwag tayong susuko. Huwag tayong kabubudol. Sa 2028, magsama tayo sa tagumpay. Ito po, si Atty. Ferdy Topacio, matapang na tao. Walang kinakatakutan, asawa ko lamang. Maraming salamat po! Mabuhay ang Davao! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay ang susunod na Presidente Duterte! Mabuhay ang Pamilya Duterte! Mabuhay lahat ng mga bayan lumalaban sa pangapi!
lahat. Daghang salamat! Okay, Thank yan. you very much, Sir Ido Castro. And now, ladies and Ayan, no, sinalubong kaagad ni BP Sara, no, pagkatapos ng speech ni, ganyan karespeto si BP Sara sa mga bisita dyan. after hearing from those messages from our guests, let us now go back to the celebration for our 89th Music Finance Day. Gusto ko rin marinig yung speech ni Leviste. Tingnan natin. I-forward natin doon kay Leviste. Tapos na ba si Leviste? Mas maganda, Ito. mas malinis. You've done a mayor. Yes, of course, sa atong mga contingents for Araw ng Davao. And of course, as we have heard a message from Congressman Kiko Barzaga, right now it is time to Nag-message pala si Kiko Barzaga rin. Ngayon si Leviste naman. hear from someone who is beloved by the city of Davao. Ladies and gentlemen, let us hear a few words from our very own Vice Mayor Harold, or from one of our guests this morning. Ladies and gentlemen, help me welcome Congressman Leandro Leviste. Ito, matapang rin to, no? Lahat ng nandyan, mga matatapang. Matapang rin ito. Hindi ito takot na isisiwalat yung mga korupsyon sa gobyerno. Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Rigo Duterte, Congressman Sid Ungap, Congressman Omar Duterte, Congressman Harold Duterte, to the whole Davao City Council, to all of our other special guests, and to, of course, all of the Davaoeños. Maayong buntag sa inyong tanan. Happy Araw ng Davao and happy birthday PRRD. Daghang salamat po Mayor Duterte sa inyong imbitasyon, and I'm very happy to be here again. And to all of the participants in today's parade, you've done a very good job, and I hope that we have a very good day today. Alam niyo po, ako ay masaya na makabalik dito habang ang Congress ay nasa session break. And sinabihan ako na kaming mga congressman, dapat huwag masyadong manggulo. Mas mabuti daw ang congressman ngayon magbakasyon muna. At baka akala nila nasa abroad ako. Hindi nila alam sa Davao pala ako pupunta. Kung saan mas maganda, mas malinis, mas safe, at napakabait ng mga tao. At dapat din suportahan ngayon ang domestic tourism, lalong-lalo na dahil sa taas ng presyo ng langis. Ganon din, kung may mga Davaoenyo na gustong bumisita sa Maynila, welcome na welcome po kayo at pwede tayong magkita sa Luneta. Mayor, baka pwede tayong mag-arkila ng barko. At kahit ilang Davaoenyo ang gustong bumisita sa Maynila, pwede tayong magkita doon. Sabihin lang ninyo ilan ang gustong bumisita. Pero baka aabot sa 100,000. Baka kung anong iisipin nila. Basta nandun tayo para sa turismo at sightseeing lang. Pero pagdating ninyo sa Luneta, bahala na kayo kung saan kayo susunod na pupunta. Kaya ako po ay of course also sure na gusto niyong bumalik kaagad sa Davao dahil ang ganda dito. At ang Davao of course ay isang very promising tourism destination na gustong puntahan ng mas marami pang mga Pilipino. At lalong-lalo po ngayong araw, ang araw ng Davao at ang isang special day, ang birthday ni
former President Rodrigo Duterte. I'm sure it's going to be a very festive day. Kaya bago akong magtapos, gusto ko lang pong batiin muli ang buong lungsod ng Davao. Isang happy araw ng Davao. Happy birthday, PRRD. At isang maayong buntag sa inyong tanan. Daghang salamat po muli sa inyong imbitasyon. Yan, sobrang ganda rin yung speech ni ano, no? Congressman Liviste. Ayan, dito naman sa last nating ipapakita ay speech naman, no, ni Mayor Baste Duterte. Ito. May parada kasi diyan eh. Ano bang nangyari nito? Ang mga kabataan ko, Ayan. Jonas Cortez, city government officials, other distinguished guests, o sa tanan ninyo mga tabawin yung gwapa o gwapo, minto o pod mo. Ako, unas tanan magpasalamat ko sa security cluster nato. Tanang mga taga-gobyerno, karong bulana nga nagtrabaho, para maplastar ang tanang dabawin nyo, PSSO, atong polis, atong sundalo, atong fire, tanan. Kung nako'y nalimten, PF Davao, salamat kaayo. Gikan sa kong kasing-kasing, salamat kaayo sa inyong pagbantay sa mga dabawin nyo. Tanawa takron. Kining atong mga bisita, akong gipangdadre. Ako dati ko gusto mag-istorya politika, pero ginagmay lang. Kaya ato ang focus karon, araw ng Davao, 100 years na itong City Hall. Magpasabot na 100 years. Gaparin nyo, o poskan lang gihapon. Nagantag yagian ang atong local hero na si former President Roa Rodriguez. Ilang gihilabtan karon kung sila nahitubo sa tuwa. Nagtuo silang kuhinay ta. Nagtuo silang maluya ta. Pero tanawa ang asa ta karon sa butang ni Cosca de Ilatang gisuwayan. Doon na lang ko yung mga giya. Pero gani, akong gipaila-ila kaninyo ni mga tao na sa unikod ng mga bisita nato. Hapit pa ganin mag-away, kay tanang buang. Tanang isog. Kita mga dabawin nyo, maisog ta. Pag kita gani, itulak sa corner, imong ipiton, wa tayo na inimoon, di man tahilaptanon. Pero kung inyo may suwayan, makatilaw yun mong sokol sa inyong kinabuhi na wak pa ninyo makikti sa kadsukad sa inyong natao mo. Naanak ko yung mga gamay diya para sa ato para sa tanang dabawin nyo. Na gusto na kong basahon sa inyo ha. Una asenso para sa tanan. Dili lumba ang pag-asenso. Suportahan ang matag-usa nga mulambo aron dungan tang mulahutay para sa nindot nga dakbayan. Ang tinuod nga kalambuan kauban ang tanang katawhan. Kung musaka ang usa ka dabawin nyo, ang atong tumong dapat natong pangandoyan nga musaka ang tanan, walay mabiling nga dabawin nyo pagkitang tanan mo asenso. Pagkaiusa ang matag pamilya. Importante kayo ni. Sa matag panimalay, kinahanglan manukad ang panag-iusa. Pag hinatagay o pag sinaptanay. Kaya ang nagkaiusang dakbayan, pundason ang pamilyang ligon o naay baruganan. So kita, magsugod sa atong mga panimalay, disiplinahon na itong mga anak, pasudlo na itong eskwelahan. Importante, naapoy kahadlok yun sa Ginoo. Katulo, Ginoo ang sentro sa tanan.
Sa kanunay, di malimot sa pag-ampo o pagpasalamat sa Ginoo. Kay ang kaabunda sa atong kinaiyahan, kasaysayan o katawhan, panalangin ka na gikan sa kahitasan. Kung unsa man ni sitwasyon nato aning kalibutanan di man ginato matubag tanan. Mao na ang ubang diha sanig lang sa Ginoo ibilin na nato sa iya ka basta kitang tanan himo lang og kaayuhan sa matang usa. Disiplinado sa katawhan. Maghinatagay dili ta magsinikuhay labi na karon nga daghan na kaita. Ang Davao 1.8 million ang populasyon nato. Kung kita way balaod, walay order, magkagugot bitang tanan. Mao nang ako. Salamat kaayo. Ikaduhang termino na ako karon nga namayor ko. Swerte ko kay ang tabawinyo buutan ug disiplinado wa di ko tagad na sa unawa. Naari ubang badlongon diha pero sultihan ta mo pagmag-o na mo kay ang bangag ninyo nga presidente mo na og na. Una, balaod, mga ordinansa, parehaan ng liquor ban, smoking ban, firecracker ban, speed limit, curfew, ug basta tumana lang ninyo. Kay dili man na pang-ipit sa inyo kundi para maplastar ang tanan aron. Itong Davao talaga, ito yung pinaka number 1 example and exhibit sa mga Duterte. Bakit karapat-dapat silang mamuno sa buong bansa? Kasi, ang template ng Davao, pwedeng i-apply sa buong Pilipinas. Yan ang hindi matanggap-tanggap ng mga dilawan at mga loyalista. Haksay ka, harmonious at mga kinabuhi. Kung diha ka na inlan sa tibok Pilipinas, kay kita nakapanaog o nakapaimplementar nga malaog sa usa ka dakbayan at kita'y pinakauna. Kay ang panggobyerno, dili lang kami nga nasa gobyerno, dili lang ang administrasyon nato, dili lang ang mga konsehal, ang mayor, ang vice mayor, ang congressman. This is a collective effort of all Davaoenos. Kung dili, walay active participation from you, why mahitabo sa tuwa. Muna, again, magpasalamat ko sa inyong salig sa atong lokal na gobyerno. Thank you kaayo. Salamat, anak. Doon na pa, ako na human. Gilang, kinapit ng panood to. Gutom na ko. Kapit na rin. Ang mga kabataan-unan, kinanglang edukado. So, walay maglaroy-laroy. CSWDO, salamat po kuhanin nila, bantayan nyo itong mga bata. Walay maglaroy-laroy nga bata sa dalan, oras sa ting eskwela. Kinanglang edukado, ug baton ug gugma sa dakbayan. Ato silang giyahan nga malayo sa bisyo ug kadautan. Ang responsableng kabatan-unan maoy magdala sa atong syudad sa mas dakong kadaugan kay ngano wa may laing mupuli nato kundi atong mga anak ug mga apo. Mao nang padak-o nato sila ug giyahan nato sila taman sa tungkaya ug taman sa tungkayang ihatag nga gugma nila. Padak-o ninyo nga bukan ug disiplinado. Ispohon sila mupuli. Ang katong mga problema, mga sulbat na ito karon, bago na ilang problema ko, kay kita'y musulbat anak karon, tagaan na ito sila nindot na kaugmaon. Balaod na patas sa tanan. Tanan patas sa mata, sa balaod. Mao gani akong balikon sa inyo tanan diri sa dakbayan nato. Walay dato, walay pobre, walay bayot, walay tomboy, walay laki, walay babae, walay tiguwang, walay bata. Basta kita tanan, pag musulti ang balaod, patas ta. Correct. Yan ang tama. Walay pilion ang balaod dere. Walay pribilehiyo dere pagabot sa balaod. Ang kitang tanan patas. Mas lami ang kinabuhi kung kita ay to island ang buwan. Correct. Timangin na ninyo, kana mga name dropping, ayaw magtuwa na, naay mo dako, ay, ako, mayor, ako si vice mayor,
Ayaw mong tuwa na. Dahil musingit sa inyo sa linya, ayaw mong tuwa na. Itang kanang deripatas, kanang tamulinya. O na importante. Aron atong lugar, nindot o organisado lasar. Salamat kaayo sa inyong pagtuman, anak. Kana, nakita na ko. Sukat sa akong pagkagamay pa rin. Thank you kaayo mga tabawin niyo. Lapit na yun. Wala kong napas mo na mo. Ang droga o krimen atong kalaban. Padayon natong paggangon ang illegal na droga o kriminalidad. Hinumdumi ang culture of security. Importante nga na karon. Doon natin administrasyon na ginapasaktan mubalik kapot ang mga iunanin mga butang palayan ng mga NPA sa ato mga kabukiran na magsinamok kapot sa mga kinabuhi sa mga tao. Galit si Mayor Baste kasi nung si BBM na ang naging presidente, dumadami na naman yung mga NPA na naman. Unahin yung kalinting na natin culture of security, ibisag unsa pa ng pangsamok ang ilang buhaton, di nila magkaya o magkahiusa ta o nakasabot ta sa tuntubong. Correct. Naatay kultura nga iunanin. Mura ko. Di bitaw. Kapoy na kayo mga masugok ba mo nang nagdala po ko mga kauban ng sugok po. O di, nakadungag mo. Pero kini, mga tawanan ni, nagtuo ko na naan sila yung mga revolusyonaryo na kasing-kasing. Kaysa panahon, kung kanus alisod kay Mutingog, kini mga tauhan na nag-iimbita na ko diri sa akong likod karon. Pipila lang sila ng istorya sa kamatuoran ug unsa kay tinuod na nahitabok sa atong nasod. Yung mga invited guest ni Baste dyan, Senator ni Vic, Topacio, Rowena Guanzon, lahat dyan. Sabi niya, mga matatapang yan. Mga iilan lang itong mga taong itong nagsasalita na matapang na hindi takot sa gobyerno. Kaya ini-invite dyan. Kanay mo, ang importante kaya sa kuha, sama sa kanyang mga patas ng kanan, walay diskriminasyon sa pinuuhan. Atong ginarespeto ang tanang relihiyon, tribo, o yung mga deputy mayors na yun, kalimut ko ninyo. Ano ito mga gwapa ng mga daog na mga muti, ha? Gwapa kayo mo. Sige, hindi mo lang gati ka tinuot man. Tribo, gigikanan basta para sa kaayuhan. Kay dinhi sa Davao City, ang musod ka dire, Davawin nyo ang tanan. Dili ang Davao, mga to, A-N-G-D-A-W. Ang Davao. Kuya ano ba? Kini ang Davao, kini atong puloy-anan, atong ning ampingan. Una-unaan ninyo, nga atong dakbayan, balay ninyo. Kung gusto ninyo, inyong balay limpyo, siligan ninyo, kung na'y magkalat, badlongon ninyo, kung na'y magsinamok, badlongon ninyo, suryahon ninyo. Kung pasagdan ninyo, mahugaw. Kung di mo mabadlong, magkagugot. Sumuna, balik ko na ako, ato aning balay. Dili ni kuha, di ni iyaha, ato aning tanan, ang pinga na to ang atong dakbayan. Ang pinalangga na itong Davao City. Kitang mga Dabawin nyo, kita ang kusog o pundasyon sa atong pinalanggang syudad. Layo na taog na abdan, apan mas daghan, patag kadaugan ang makabot, basta kita magtinabangay o magpabiling disiplinado. Kining tanan, atong dumduman, aron sa kanungay, garbo nato moingon, dakawin nyo me. Padayong Lulambo, padayong buhay ang Davao City. Palakpakan. God bless you all. Happy araw sa inyong tanan. Ayan so yan po ang buong speech ni
Mayor Basti Duterte sa kaarawan ni Tatay Digong. Ayan, happy birthday Tatay Digong, at nangyari po ito walang ibang dahilan kundi it's the reason behind is former President Rodrigo Roa Duterte. It all started with Tatay Digong. At itong mga nangyayari ngayon, itong mga matatapang na mga nagsasalita ngayon, it only echoed, no? Nag-echo lang. No? That's what I mean. Na nag-echo lamang po itong mga ginagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil itong mga tao na ito, yung mga ngayon, yung mga politicians na nagsasalita patungkol sa korupsyon, ganun, ganyan, ang inspirasyon yan nila lahat ay si Tatay Digong. Okay? Hindi yan mangyayari kung hindi dahil kay Tatay Digong. At alam naman natin na maganda na sana yung time na si Tatay Digong yung naging presidente. Pagdating ngayon, no, na iba na ang presidente, si BBM na ang presidente, bagsak na naman tayo. So ibalik natin yung tapang at malasakit at walang iba ang makagawa niyan kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Palakpakan. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, don't forget guys na mag-comment kayo, mag-react kayo dito sa mga ipinakita natin para naman mabasa natin yung mga comments ninyo sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share, don't forget para marami po ang aabot po ito sa ating mga ibang mga kaibigan. At sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na kayo, no, para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.